game time for game number 2. If they pull this off successfully, ang dami magre-rely sa performance na gagawin ni MP, especially with the Suyo to dominate the jungle lane matchup right away. But game number 2 up for grabs, match point for EVOS Esports and a chance to advance to the last chance qualifiers. Let's get into the early stage na some will say kinailangan din improvean ng Blacklist nung game 1. So tama si Ingan, parang to add on to the 13 or 14 minute end game picture. Jam. Yan na ang sinasabi natin, Leo. 'Di ba, bigyan mo ng isang hero si JM Pinkman na kaya magula, yung hindi yung katulad ng Hilda na yung main objective is to disrupt yung jungler ng opposing team. Bigyan mo siya ng klaseng hero na kaya magwala, can stand on his own, can make plays on his own. And speaking of making plays, ang bilis nila kaagad na takedown nitong si Clocon. So kung kanina napakaganda ng positioning ni Clocon with the Eve, yung tipong lalapag niya parati yung mga real world manipulation, at any given moment, nahihirapan silang iabot si Clocon. This time, first minute on pa lang, pinapakita na kaagad ng Blacklist International yung kanilang potential with their lineup. Kasi again, looking at the lineups, expect mo talaga Blacklist needs to dominate the early game. Medyo magiging mahirap yung sitwasyon nila when it comes to the late game. Although sabi nga ni Midnight na pag-usapang late game, hindi na ganun kalaki yung agwat ng isang Harith tsaka Moskov. But of course, you still have to give the edge to Moskov, especially with the global presence na meron ng isang marksman ng EVOS Esports. So Blacklist International at this pace, 14 minutes, 15 minutes is a realistic end time for Blacklist International if they still want to extend their tournament life. Kasi again guys, uwian na to eh. Kung sinong matatalo dito, wala ka ng chance, wala ka ng last chance kasi wala ka na sa last chance qualifiers, Leo. And feeling ko, last na talaga yung paglabas ng Badang. Kasi gets na ng Blacklist, kailangan natin respetuhin yung hero na ito. Now with the turtle up, sisimulan ng Blacklist, JM in the back. Okay, napop na kanyang vengeance. Tatlo ang inaharap ni JM Pinkman, but it's more than enough kahit para makakapatay pa nga ata siya. Pero teka lang, sabi ni Tony, masyado ka na malayo dyan, kaya naman pipita sila ng isa. At si MP ang makakakuha ng turtle na naman. Blacklist International parang gumugusto pa dahil nag-dash in si MP. Pero si Tony ang kanyang nakita, mahirap i-burst down yan. So Blacklist International holding on to their 1K gold lead. Alright, tuloy lang ang aggressive rotations ng Blacklist International. Ito yung wala sila kanina. Ito yung parang nakita natin, tinatry nilang gawin, pero napigilan nung Badang ng EVOS Esports. Uy! Oy! Naku po! Napitas doon. Itong si Perk Ziva, pero napilitan naman gumamit si Annabelle ng retry. So, Blacklist International, hindi nila nagamit yung opportunity niyan to burst down Annabelle right away. Although grabe yung chain crowd control doon, the implosion plus the Terrify coming in from Hadget wasn't enough to bring down Annabelle. So kahit pa paano may sagot pa rin yung EVOS Esports. And now just seeing the small skirmishes, ang nakikita ko yung MP very low. Kamuntikan tamaan ng SOD. Ang daming ult na ginamit ng EVOS. Ang dami niyang natakasan. Tinamaan siya ng isang feathered airstrike pero hindi sapat para patumbayin siya. Again, ilang pixel na lamang yung SOD ni Nikki. Muntikan na, buti na lamang nakatakas si MP. So ito na naman yung rotation ng Blacklist. Kinakailangan nila kasi parati silang active. Hindi na pwede defensive ang Blacklist ngayon. Kailangan sila mag-set ng play, sila maka-set up with Perk Ziva, and makagawa ng maka-establish ng huge lead early on sa early game to finish this game in 14 minutes. And that's what I'm saying. In the early game pa lang, laning phase pa lang to pa-farm pa lang yung mga heroes. Nakikita mo agad yung potential nung team fight ng Blacklist. So if ever mangyari na yung kanina na parang ang daming 5v5, ang daming ambahan, mangyari yung bantay sa lakay moments, Blacklist definitely has a better chance. Okay. Napop yung revitalize kaagad ni Tony laban sa 4 na members ng Blacklist International. Crucial yon dahil lalabas na nga yung next turtle. Walang revitalize ang side ng EVOS Esports. So Blacklist International, sulit na sulit. No battles pass expended, no ultimates expended. And it looks like the call from EVOS is wag nyo na i-contest yan. Eagles tayo. 2 out of 2 so far. Turtles going to Blacklist International. Definitely a better spot. Uy, fight sa baba! Okay, tumama yung AOG ni Tony doon onto JM Pinkman. Pero Veldora tutumba sa kamay ni Outplayed. Kapalit naman ang buhay ni JM Pinkman ng XP4 and XP. Para si Clocon din naman tutumba. Next target is Tony. Nilapagan ng implosion. At tinamaan na nga doon a double kill for MP the King.
Si Nikki sabi niya, men, bounce na ako. Alam Bounce kong na malala ako, na yung position natin dito. Walang mangyayari sa team fight na to. And because of that, Annabelle, mamakro na lang, ninakawan ng small camp si MP sa taas, plus a push, tapos ang bawi ng Blacklist. A gold lane tier 1, tapos yung mid pinapormahan na rin. Ganito yung galawan yun ni MP tuwing naka-joy siya. Kasi kung babalikan mo yung mga games nila, most of their wins are comeback wins. Hindi siya masyado sumasama sa clash kasi alam niyang lost cause, tas out of position talaga yung other members of their teammates. Kaya parati silang ano na lang, go tayo sa opposite lane, gawa tayo ng cross map play para kahit papano mabilis yung pag-scale up ni Annabelle. Hindi siya mahuli in terms of levels sa opposing jungle para makapalag pa rin sila sa mga neutral objectives. So, you can expect Annabelle na hindi mo na sumasama sa mga clashes until mag-scale up siya at makatapat na si MP. Which is very different from Annabelle's playstyle nung game 1. Very aggressive siya. Gamit niya yung utility alpha. Dito ngayon, as an assassin, quote-unquote, na Joy, medyo parang iba yata yung tempo. So, very good start for Blacklist na iniiba nila yung timpla ng EVOS. Quick item check, guys. Tinan ninyo, okay, perks. Footsies. Kung bubuo kayo ng Lucas, War Axe muna, tapos full defense. Kapag Suyo naman, 9 out of 10 times, ang una yung item dapat, Hunter Strike. Annabelle, very low! Oh, grabe. Hindi na nga tumama yung ulti ni JM Pinkman doon kasi pitas na agad si Annabelle sa kamay ni MP and ni JM Pinkman. So this is the aggression you want from the agents, forcing out even the avatar of the Guardian defensively. So ang daming kit na naman na nawala for EVOS Esports at mukhang magiging uncontested turtle ito para kay MP. 100% of the objectives so far in game number 2. Uy! Kamuntik na, ay napunta na sa Blacklist. So, ingan, ito yung moments na nag-ayos ka ng upo, tapos hinawa kami sa cellphone mo, linapin mo sa mukha mo, my turn. Oo. Tawag doon, game mode on. Game face on na. Ang Blacklist International. Dahil yung ginagawa kanina ng EVOS Esports, yung ninanakawan ng buff etong si MP, yun na yung ginagawa nila. Literal na gante ng ape for the agents. Match point na kasi ang EVOS Esports dito and Blacklist International. Alam nila yon at wala silang pake sa pressure. They have a 5k gold lead and it's looking good for them dahil almost all the outer thirds of EVOS Esports unti-unti nang bumabagsak. Ang sama nung balak ng ginagawa ni JM doon. Guys, kung papansin niyo, simple lang yung ginagawa ni JM pero sobrang sama nun. Pinupush back niya si Veldora para mag-pop yung Holy Shield dun sa top lane. So kung ano rin nagawa ni JM yun, nabully niya, ang lakas ng isang wave na papasok dun. It's a small detail, pero kung magawa ni JM yun, ang laking bagay para sa Blacklist. Lalo na long lane pa yun para sa Lord Take. And those are the small details na alam mong binibigyan importansya ng Blacklist because of their code, because of their excellence when it comes to Lord Dances. At yun yung magtatawid sa kanila para manalo up against EVOS Esports. Pero look at the aggression kasi Perxiva meron siyang flicker. Meron siyang implosion. Meron din namang AOG pero walang tatamaan. Na-pop na tuloy kaagad ni Tony yung kanyang revitalize. Blacklist International mag-back away dito habang si Veldora free hit lamang. Napakonceal nga dito si Perxiva pero eto na ata yung counter-attack ng Blacklist. Ako po, that item turn. Nagwala na nga si JM Pinkman. Unleash the beast with the vengeance. MP on the other hand, onto the backline. Tina-target nila si Nikki. Tutumba na nga din to si Tony. At si MP pumasok na. One more hit kay Nikki. Makakatakas pero ang problema si Veldora nandyan. Nilapagan ng internal guard. Na-pop yung kanyang purified si MP with the cleanup. Papatumbahin si Veldora. Impressive moves by Nikki. Suma-sidestep. Nakita ko yun. Parang 1 inch away na lang yung sever ni MP. Tapos nabuhay pa siya. Ang galing. Tapos yung sever pa ni MP, yung touch lang, yung tap lang. Hindi yung hold. So that means, si Nikki, ilang beses na nalagay sa alanganin ng ganun at nabuhay pa siya. Deathless pa rin yung Moskov na to. EVOS Esports, yes, they are down. They are up against the wall. Pero mechanically speaking, ang galing nilang sumagot under pressure, but still, that doesn't change the fact na Blacklist International ay sobrang lamang libreng lord para sa agents. Naku po, mahanap nga ba ni JM Pinkman? One more at nahanap nga nila. 4 na members of the agents inhabol si Annabelle. Sumasama na nga din si MP. Mukhang magiging lost cause na to unless maka-outplay etong si Annabelle up against 5 members. So far, buhay pa rin naman. A lot of time bought for EVOS Esports at buhay pa nga si Annabelle habang nakadestroy pa ng mid lane turret etong si Nikki sa gitna. What a play from their jungler. Ang bilis. Ang galing. That's how you use the bushes, that's how you juke, and that's how you use a Joy. Nakatakas pa si Annabelle, nakapag-buy time,
And Blacklist International, to be fair, nag-let go agad sila halfway through the chase. Kaya na-push pa naman sila sa mid. Natatandaan ko tuloy yung yun ata yung yung kalid ni Perxiva nung MPL S14, naalala mo yun? Yung hinahabol si Perxiva pero nakatakas pa rin, kaya ang daming time na nabay ni Perxiva during that moment para makabawi yung Blacklist sa playoffs, at yun yung tinry i-replicate ni Annabelle. Kaso ang problema, Blacklist International dito, merong Lord sa baba looking to take down an inhibitor turret. Holy Shields nandyan naman, napop na nga pati yung internal guard. Nilabas na rin Zaman Force, nilapag na nga ni Outplay para patumayin si Tony. Kahit gaano ka makakunat, hindi siya sapat. Eto na nga yung push na hinihintay natin from the agents. Tagkot sila nga si Perxiva, hindi pa niya kinakasa implosion. Pero ang problema si Annabelle, nawala na rin. Wala pa rin napipitas sa Blacklist. Naku po, Nikki, sunod ka na. Tinipihan ka pa ni JM Pinkman. Perxiva nakahuli sa likod with the implosion, and Blacklist International will even out the score.